Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayong araw po, ito na po yung huli nating devotion para po sa ating series na Leading by Example in the Family. Gusto po natin na lahat po ng mga pamilya natin ay maayos at malaking impluwensya po kung tayo po ay nagli-lead sa ating pamilya sa pamamagitan ng ating buhay. We just don't talk, but rather we walk the talk. Kung ano yung sinasabi natin, pinapamuhay natin. Kung ano yung pinanampalatayaan natin, pinapamuhay natin. Kung sino si Jesus sa ating kaisipan, ganun rin nananalaytay sa ating buhay. Kung ano yung pananampalataya natin. So, last time we talked about visionary model. Nagsimula tayo sa salitang model. Dito rin natin tatapusin yung devotion natin, itong series na to. Faithful disciple, person of integrity, active listening, faith and resilience, honesty and vulnerability. Ngayon naman po, Lordship of Christ. Yung pagkapanginoon ni Jesucristo. Now, dito po sa John chapter 13, dito po natin makikita ang Panginoong Jesucristo. Bago siya mamatay, just imagine this, no? Bago siya ma-crucified, nung mga panahon na nagkakainan sila, ito yung ipapakita ng Panginoong Jesucristo, paparanas ng Panginoong Jesucristo sa kanila yung sineselebrate nating Lord's Supper, no? Meron silang Passover feast at that time. Tapos, sasalampak sila dun sa sahig kung saan sila magkakainan, pero wala man lang nanguna. Wala man lang nag-lead ng paghuhugas ng paa. Ngayon, si Jesus Christ, siya yung naglagay ng towel sa kanyang baywang. At kumuha siya ng palanggana, tapos hinugasan niya yung mga disciples niya, ng mga paa ng mga disciples niya. So, dito makita natin na Jesus led by example. And then, dito po sa verse 13, ng John chapter 13, hanggang, verse 13 through 14, sabi dito ni Jesus Christ, "You call me teacher." Tawag niyo sa akin guro. "And Lord," Panginoon ang tawag niyo sa akin. "And rightly so. For that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Napakabigat po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil nga yan ang totoo. Ako yung guro ninyo, ako yung Panginoon ninyo. Pero tingnan niyo kung anong ginawa ko para sa inyo. Ako yung naghugas ng inyong mga paanan. Kaya sabi rito, kung ako na guro at Panginoon nyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin nyo sa isa't isa. Matinding rebuke, matinding uppercut, matindi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo rito sa mga disciples. And eventually natutunan talaga ng mga disciples yung example ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung first teaching po natin ngayon ay Jesus leads by modeling. Ang Panginoong Jesucristo po, siya po ay namumuno, nangunguna, nagtuturo, siya ay guro. Sabi rito, "You call me teacher and Lord." Siya yung guro at Panginoon. Pero paano siya nagtuturo? Modeling. Paano siya nangunguna bilang Panginoon? Modeling. Ano po ibig sabihin ng modeling? Siya mismo ang gumagawa. Kung ano yung tinuturo niya, ginagawa niya. Bago niya sabihin sa mga disciples na, "Carry your cross and follow me," ang Panginoong Jesucristo muna yung literally napunta doon sa krus at napako siya doon. Ganun po katindi, modeling. Bago niya sabihin ni Jesus Christ na, "You follow me, you suffer, you count the cost of being my disciple." Bago niya sabihin sa mga disciples niya, si Jesus Christ mismo yung unang nag-suffer. Siya muna yung unang nagdusa. Siya muna yung napako doon sa krus bago niya tinawag yung mga disciples niya na, "Okay, you die daily. You carry your cross daily." Kasi ang Panginoong Jesucristo, He was carrying His cross daily hanggang doon sa mapako siya doon sa krus. So, maging sa paghuhugas ng paa, ang Panginoong Jesucristo yung nauna. He modeled it. He modeled servanthood. Jesus leads by modeling. Yan po yung challenge sa atin mga kapatid because we follow the Lord Jesus Christ. We claim that we are Christians. Yung salitang Christians, nandun yung salitang Christ. Yun yung root word nun, Christ.
How can you say you're a Christian if you don't follow Jesus Christ? Diba? Kaya po ito yung second point natin. We are called to follow Jesus' example. Yan po yung panawagan sa atin. Kaya po sabi dito sa verse natin na ito, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that your Lord and teacher, kung kiniklaim mo na ako yung Lord and teacher, now, what you have to do is to follow my example. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin nyo sa isa't isa. We follow the example of Jesus Christ. Bakit po ganito? Bakit po may minodel si Jesus Christ and we have to follow His model? We have to follow His example. Kasi po, yan po ang goal nating mga Kristiyano. Yan po ang plano ng Diyos para sa atin. Sabi po dito sa Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Merong image merong model. Si Jesus Christ yon. Merong minodel si Jesus Christ na tayong lahat kino-conform. We are being conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. So tayo po ay hinuhubog para maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po si Apostol Pablo, sinasabi niya sa mga taga-Korinto, follow my example as I follow the example of Christ. Merong leading by example Nilid muna ni Jesus Christ yung mga disciples niya by, doing, by actually modeling. Tapos yung mga disciples sumusunod sa Panginoong Jesucristo, again, through modeling. Now, ganun rin po tayo, no? We imitate Jesus Christ. At nawa, yung ibang mga tao sa paligid natin, makita si Jesus Christ sa buhay natin at simulan ring gayahin tayo. And eventually, makita nila, ay, si Jesus Christ pala yung ginagaya nito. I wanna follow this guy. And I want to be a follower of Jesus Christ as well. So, imitate me as I imitate Christ. Bakit po ganito? Kasi ang goal po ng Christian life is to become like the Lord Jesus Christ. So, Jesus leads by modeling. We are called to follow Jesus' example. And number 3 po, the Lordship of Christ requires belief and obedience. Yung Lordship of Christ, yung sinasambit natin na you are my Lord. Sa chapter 13 nandiyan, no? Teacher and Lord. Pag sinabi mong Lord kita no? Panginoon kita Hindi lamang po yan belief. Hindi po yan pananampalataya lang. Ang ibig sabihin po niyan, obedience din. May pagsunod. So yung Lordship of Christ, it's not cerebral na sa brain lang natin naniniwala tayo si Jesus ay Panginoon. Kasi, alam niyo po, dito sa Pilipinas, majority ng populasyon dito sa Pilipinas naniniwala na si Jesus ay Panginoon. Pero how many are Jesus followers? Kakaunti lang. Iba kasi yung follower sa believer. Minsan, nako-confuse din tayo doon Kaya magandang gamitin yung term na follower talaga The Lordship of Christ requires belief and obedience. Believer tsaka follower magkasama. Hindi yung nasa isip lang, nasa gawa din. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord? Bakit ka puro ka na lang Lord sa isip, no? Believer ka lang, no? Hanggang sa cerebral ka lang, hanggang sa dila ka lang, you call me Lord, Lord. And do not do what I say. Mabigat, no? Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Hindi naman yung ginagawa yung sinasabi ko. So, the Lordship of Christ requires belief and obedience. Now, paano po natin i-apply itong model ng ating Panginoong Jesucristo? Number 1 po, influence others by being a role model. Paano po inimpluwensya ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo? Nagturo po siya. Teacher po siya teacher. Pero hindi lang siya nagturo, ipinamuhay niya pa yung tinuturo niya. Modeling. No? So si Jesus Christ po, He walked the talk. Ipinamuhay niya yung sinasabi niya. Nawa, ito ay magsilbing challenge din po sa atin. No? Madali lang kasing maniwala, madali lang manampalataya, madali lang alamin yung mga principles sa Bible. Ang mahirap po yung when you start walking the talk, when you start to walk the talk. Doon na po mahirap talaga mga kapatid. Hindi ho natin kayang gawin yun perfectly.
Pero slowly but surely, we can grow in the faith. Kaya yung Christian life naman, yung paglago naman, hindi naman yan one snap overnight eh. Araw-araw po yan ginagawa. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon, araw-araw lumalago po tayo sa pananampalataya. Now, when it comes to influencing others, mga kapatid, the best way to influence others is walk the talk. Modeling. Gayahin ng Panginoon Jesucristo. Pinamuhay niya yung sinasabi niya. Influence others by being a role model. Sa pamilya po, kapag si tatay, si nanay, hindi pinapamuhay yung sinasabi, walang impluwensya, walang dating. Kahit anong dakdak, walang dating. Hindi na ipapamuhay. Pero pag naipamuhay po yan, kahit konting salita lang, maikling one simple sentence lang, antindi ng impact sa mga anak. Sa mga kapatid, pag pinagsabihan mo yung mga kapatid mo, pag pinapamuhay mo kung ano yung sinasabi mo, nagiging role model ka, kahit maikli lang yung sinabi mo sa mga kapatid mo, susundin ka. Irerespeto ka, igagalang ka. Why? Integrity. You walk the talk. So, influence others by being a role model. Number 2 po, imitate Christ conforming to His image. So, imitate Christ. Gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang goal ng lahat. Hindi po maging katulad ni ate, ni kuya, ni nanay, ni tatay. No? Kaya po, kung ang tinutularan mo ay tatay mo lang o nanay mo lang o ate, kuya, pag nagkamali sila, minsan sa kanila ka natingin, natatalisod ka na, nadadapa ka na, kumbaga natitisod ka na, hindi ka na makabangon, na dismaya ka na sa buhay kasi nakatingin ka sa kanila eh. Bumagsak sila, bagsak ka na rin. Mali po yung ganon. So, kapag nakatingin ka kay Jesus Christ, you're imitating Jesus Christ. Si Jesus lang talaga yung perfect. Tanggapin mo na yung katotohanan na yun, si Jesus lang yung perfect. Si ate mo, si kuya mo, si nanay, si tatay, babagsak yan. Matatalisod din yan. Hindi yan magiging consistent sa Christian life nila. Kaya pag nahulog sila sa, nagkamali sila, pumalpak sila, huwag kang madidismaya. Kasi lahat tayo na pumapalpak talaga. You fix your eyes on Jesus. Because all of us, all members of the family must fix their eyes on Jesus. Because He alone is our perfect example. Kaya we imitate Christ. We conform to His image. We don't conform to the image of our father, mother, sister, brother. We conform to the image of the Lord Jesus Christ. And that is the plan of God for you, for me, for everyone in the family. Now, pangatlo po, internalize our identity as followers of Christ. Internalize. Pag sinabing internalize, yung isipan nating mabuti, no? Internalize natin. Dibdibin natin ang husto. Ano yung ididibdibin natin? Ano yung talagang dadamahin ng puso, isipan natin? Yung identity natin. Ano ba yung identity natin? Ano ba yung pagkatao natin? Tayo po ay follower ng ating Panginoon Jesucristo. And when you say follower, ang ibig sabihin po niyan, tinutularan, sinusundan, sinusunod yung ating Panginoon. He is our Lord. Now, if we say He is our Lord, sabi ni Jesus Christ dito sa verse natin, you call me teacher and Lord. And rightly so. Tama ka. Panginoon ako, tama ka. Hindi ka mali doon. Tama yung theology mo. Tama yung nasa isip mo. Tama yung nakabaon dyan sa kokote mo. Tama yan. Pero dapat, kung ano yung ginagawa ko, gawin mo rin. That's basically the translation of this verse sa panahon natin ngayon. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Kung ano yung minodel ko, gayahin nyo. So, internalize our identity as followers of Christ. We are not just believers. We are followers. And we imitate the Lord Jesus Christ. Para po sa ating discussion, how does Jesus' example of leading by modeling challenge the way we influence others? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, kausapin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Lord Jesus,
Thank you for being the perfect model of leadership. You showed us how to live, love, and serve. Teach me to follow your example every day. Help me to imitate you and conform to your image. Give me the strength to influence others through my actions and words. Remind me of my true identity as your follower and guide me to live in a way that honors your lordship. I believe in you, Lord, and I want to obey you with all my heart. Help me grow in faith and obedience. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your loved ones, to your families, and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotion.